Papasok ng Game 2 ng Thunder at Suns, sinabi ni Dillon Brooks siya ang magbabantay kay Shai Gilgeous-Alexander. Kaya 30 free throws easy kung gano'n ang senaryo. Tulad ng preview ko dati, mahingahan lang ni Brooks, foul na agad. Baka sabihin pa sa comment section, heater ka lang ni SGA. Hindi naman, ang gagatas lang, madaming utang Wala shiner ko lang. Hindi rin kasi ganun kaganda ang reputasyon ni Dillon Brooks para bantayan ng isa sa best player sa NBA. Based pa kay Brooks, kapag nagkaroon siya ng chance, i-ISO niya si SGA para bantayan. Kung si Steph siguro ang babantayan niya, okay lang. Kahit pagulungin niya sa sahig, hindi matatawagan ng foul. Majority ng Game 1, binantayan din ni Brooks si SGA. Nalimit niya sa 28% mula sa field. Kaso 15 free throws ang nakuha ni SGA. Naiinis na rin kasi itong si SGA na bakit siya laging binabakbakan pagdating sa free throws. Mas mataas sa kanya sina Luka at Abdiha. Siguro naman alam niya ang sagot dun. Mas pogi yung dalawa. So base to sa stats, 3 player ang nakakabantay kay SGA na hindi napapaul basta-basta. Si Dyson Daniels yung isa dun. Ang ginagawa kasi niya, dinidistrap niya yung galaw ni SGA dahil sa kanyang deflection rating at nakakakuha siya mostly ng steals or nagkakaroon ng turnover si SGA. Yung pangalawa si Herb Jones, hinahabol lang niya yung mga mid-range shot ni SGA dahil sa 7 feet wingspan niya. Napipigilan niya or nadidistract din niya yung passing lane. Ang pangatlo si Derek White, siya yung isa sa best guard na rim protector. Kaya kapag nag-drive si SGA sa paint, hindi niya basta-basta mapapaul pero mababawasan niya yung kanyang true shooting percentage mula 66% magiging 57%. Mataas pa rin. Kaya in theory, walang makakapigil kay SGA. Ang magagawa lang ng defensive player, mapababa ang rating niya. Based din sa stats, ang pinakamalaki ang risk na makakuha ng foul si SGA kapag nag-reach yung defender sa kanya. Yung pangalawa, kapag lumapit or dumikit ang defender kay SGA dahil pwede siyang tumira at mag-bait ng foul. Ang pinakamadali pa di umano na depensahan si SGA kung laging nasa harap yung defender at meron distance para di umanong nakatingin sa salamin si SGA. Another rookie naman na meron 30 points sa playoff, si BJ Edgecombe. Game 2 versus Celtics, 30 points, 10 rebounds, 2 assists, 2 steals at 6 out of 10 sa 3-point area. Wala siyang free throws. Split ngayon ng series, 1-1. Napanalo ang Sixers 111-97. Parang ganito yung laruan ni Edgecombe nung umpisa ng season Umalis din siya ng court dahil nagkaroon ng alanganing bagsak ng first quarter. Pero nakabalik din naman siya at nagkaroon pa ng 7 points ng second quarter at 11 points naman ng third. Doon nakalayo ang Sixers dahil dito kay BJ Edgecombe ng third quarter. Ang Sixers pa 19 out of 39 mula sa 3-point area, 49%. Kaya mahihirapan talaga silang matalo nun. Yung Boston pa naman, kapag kumana natin sa 3-point area, dun sila nakakalamang talaga. Kaso, nalamangan sila ngayon ng Sixers. 29 points, 4 rebounds, 9 assists at 5 out of 12 sa 3-point area. Itong si Tyrese Maxey. May total silang dalawa na 59 points. Sa Celtics naman, si Jaylen Brown meron 36 points, 7 rebounds at 4 assists. Si Tatum naman 19 points, 4 rebounds at 9 assists. Napapasok ang Game 3, nasa Sixers ngayon ng momentum. Dahil sila yung may chance na maka 3-1 dahil sa home court advantage. Nawala si Victor Wembanyama sa Game 2 versus Portland dahil nagamitan ni Holiday ng pull-out chair tactic. Papasok kasi si Wemby nang biglang umilag itong si Holiday kaya hindi na control yung puwersa. Kaya ayun, sapul sa sahig itong si Wembanyama. Nilagay agad siya sa concussion protocol noong second quarter. Hindi niya mapipilit na maglaro kahit kaya niya pa dahil base sa rule, kapag ang player nilagay sa protocol at nagkaroon ng senaryo ng katulad ng kay Wemby na natamaan sa ulo, ilalagay talaga sa concussion protocol at hindi makakapaglaro. Stricto kasi ang NBA pagdating sa protocol na to. For example na lang si Wemby nagdunk tapos nauntog siya sa may board, pwede rin siyang ilagay sa concussion protocol na wala siyang magagawa. Pero swerte pa rin si Wembanyama nun Kung concussion protocol lang ang nai-report kay Wemby, swerte pa siya kung tutuusin dahil may 3 days interval pa bago yung Game 3. Based kasi sa protocol, 24 to 48 hours na kailangang i-monitor si Wemby bago siya makasali sa physical activity or bago maglaro. Kahit nawala si Wemby, nakalamang naman kasi ang Spurs until last 2 minutes bago na Holiday at Scoot Henderson. Hindi nila natapos yung game. Meron 31 points itong si Henderson na meron pang 5 out of 9 mula sa 3-point area. Si Holiday 16 points, 5 rebounds at 9 assists. Medyo tahimik pa si Abdiha.
Buti hindi rin kabado sa free throw itong si Camara kaya naselyo nila yung panalo. Namintis pa kasi ng San Antonio lalo na si Basel yung last 3-point shot. 106 to 103 para sa Blazers. Lamang ngayon ng tig-isa sa series.